ako po ay pumupunta sa Holy Land, ang paborito kong place ay yung sinakulong, yung Upper Room, kung saan ginanap ang Last Supper. And it is very interesting. Bago kami dumating doon with roll-ups, siguro, halimbawa, 30 kami, 40 kami, mayroong 1 to 12. Yung makakakuha ng may number na 1 to 12, sila yung huhugasan yung paa. Washing of the feet. Yung iba umiiyak. Natouch. Kaya ko po sinabi, and I just came from Holy Land, yun po ang gospel na tayo pong lahat, we were born to serve. Pinanganak po tayo para maglingkod. Cycle lang yan. Yung magulang, naglilingkod sa anak pag nanganak. At yung anak naman, maglilingkod sa magulang. At lahat po tayo may mga boses, mga amo. Hindi porke yung katulong lang ang may amo. Yung kahit may kilala akong general, ang tawag nila sa misis nila, commander or boss ko. Yung bang, ganyan po ang buhay. Kaya, ngayon po, mag-i-election, ako po ay humahanga sa mga followers ng mga kandidato. Baw ako sa kanila. Sabi ko, ang galing ng... Paano sila ganun ka-loyal? Handang magpakamatay? Handang magpainit ng araw? Para lang sa kandidato nila. Yun ang hindi ko lubos maisip. Kung bakit may ganun palang tao. Kaya ako hanga-hanga sa kanila. Kasi ako, yung gospel po ngayon, yung sinabi ng nanay ni John Zebedee at ni James, ang tanong ni Jesus, what do you wish? Ano ba ang gusto mo? Alam niyo po, mga kapatid, napakahalaga na alam natin ang gusto natin. Kung ano tayo ngayon, ay bunga yan ng desisyon natin sa buhay. Kung ano ngayon, ito po ay naging desisyon natin dati. Ako bilang pare, pinili ko na ang paglingkuran ay ang Diyos. Lahat ng ginagawa ko para sa Panginoon, kahit pa sabihin, kailangan kami mabuhay, lahat yan. Pero, I know that I know what I'm doing is for God. Yun po ang aking sinasabi. So, I know and I believe, because I'm serving God, God will reward me. At ang ibibigay ng Diyos ay yung kaya niyang ibigay. Ano ang dapat at kayang ibigay ng Diyos? Ganon din naman yung mga naglilingkod sa kandidato. Ang pwede lang na ibigay ng mga politicians ay yung kayang ibigay ng tao. Kaya ko po ito sinasabi, dapat alam natin ano ang gusto natin. Naglilingkod tayo sa Diyos kasi malaking bagay yan eh. Napaka-importante niyan kasi God answers our prayers according to the desires of our hearts. Alam ba, gusto mong gumaling? Ay, di, pagdasal mo. Pero bago ka gumaling, sino ba ang iyong paglilingkuran? Kanino ka ba naglilingkod? Kasi yung pinaglilingkuran mo, yun ang magbibigay sa iyo ng kailangan mo. Yun ang magbibigay sa iyo ng pangailangan mo. Kaya kung gusto mo na dapat alam mo kung ano ang kayang ibigay ng pinaglilingkuran mo. Kaya yung sinabi ni Jesus, malinaw kay Jesus. Sabi
What do you wish? Ang sabi ni Jesus, ang sabi kay Jesus ng nanay ni John of Zebedee, sana ang anak ko ilagay mo sa kanan at sa kaliwa. Alam mo, sabi ni Jesus, hindi ko kaya yang ibigay. Ang pwede lang magbigay niyan ay ang Diyos Ama. Ibig sabihin, mga kapatid, dahil alam natin at sinabi natin sa Diyos, ang gusto natin, ay matatanggap natin yan. Matatanggap natin yan. At pag tinanggap natin ito, tulad ng, alam nyo, malaking kinalaman ang pang-araw-araw nating buhay sa ating kalusugan. Ito po ang akin laging ipinopromote ngayon. Gusto mong maging malusog, gusto mong humaba ang buhay, huwag kang masungit, huwag kang laging galit. Alam niyo po noong nawala ng tubig, mga hindi pa naliligo dito, wala po ako dito, I'm very happy. Ako nasa Holy Land, maraming tubig. Noong ako dumating dito, hindi ako nakatulog. Nagbukas ako ng TV, narinig ko sa television, marami na ang inatake sa puso, marami ang na-high blood, may namatay pa dahil sa hindi panliligo. Ano ba ang ginagamit? Saan ba ginagamit ang tubig? Panliligo, pagkain, at pag-inom ng inumin. Hindi po yun ang ikinamatay. Nakipag-away sa pila, inatake sa puso, na heart attack, na high blood. Yan po ang ikinamatay, nakipag-away. Kaya po ang sinasabi ko, napakahalaga ng attitude and disposition in life. Dahil po, hindi po yung cancer, hindi po hindi pag-inom, hindi panliligo ang kanilang ipinamatay o pagkawala ng tubig. Ano ang kanilang ipinamatay? Yung sobrang galit. Yan ang nakakamatay. Ang nakakamatay ay stroke. Bakit? Nasanay po tayo, hindi nga sinasabi na, at pinili natin yung ganyang klase ng lifestyle, ganyang klase ng pag-iisip. Kaya dahil dito, sabi ko tama siguro ang aking ipinipreach sa tao. Alam mo, marami na po ang nagsabi sa akin na, Father, gusto kong magpasalamat sa iyo. Sa pagdalo ko ng misa, nagbait ako. Mabuti naman. Dahil sayang ang inyong pagpunta dito, biro mo, nandito kayo, di ko alam kung saan kayo galing. Dapat nanonood kayo ng sine, pero pinili nyo pumunta rito at makinig. Yun po ang healing. Malaking kinalaman ang pag-uugali natin sa ating well-being. At ang pag-uugali natin also has something to do sa tinatawag na buhay na pipiliin natin. Hindi po madali talaga ang buhay. Akala nyo ba ang pagiging pare madali? Wala kang ang asawa. Pag-uwi mo ng bahay, wala talagang mag-aasikaso. Wala. Pero kailangang masanay ka. Pero hindi naman porke may asawa ka, masaya ka. At hindi naman porke wala kang asawa, miserable ka. Ako po, hindi ako miserable. I am very happy and I'm living my life to the fullest. At kung uulitin ng Diyos na tanungin kung anong gugustuhin ko, ako po ay magpapari uli. Dahil masaya ako sa buhay na pinili ko. Pinili ko po ito eh. Pinili ko ito matapos kong isipin at makita itong mga tao na sumusunod at naglilingkod sa mga politicians na nagpapainit. Diyos ko! Yung mga loyalist, sabi ko bakit gano'n ang tao? Hindi ko man masasabi dahil hindi ako yon. Ang masasabi ko lang ay ang sarili ko. Kaya nga po, ako'y humahanga sa kanila.
at ako'y saludo sa inyo dahil kaya nyo maglingkod sa tao rin ng ganun-ganun na lamang. Pero ang pinili ko ay ang paglingkuran ang Diyos. At dahil pinili ko ang paglingkuran ko ang Diyos, naniniwala ako at paninindigan ko na ang Diyos na aking pinaglilingkuran, siya ang maggagantimpala sa akin. Hindi po ako umaasa sa mga politiko na ako'y gagantimpalaan dahil hindi ako naglilingkod sa kanila. Ang atin pong aasahan ay ang ating pinaglilingkuran. Ipinanganak po tayo para maglingkod. Maglingkod ka sa asawa mo, ay di umaasa ka na ang asawa mo, ay paglilingkuran din. Ganyan yan eh. Kahit pasabihin natin, pero that's how we are. That's who we are. Ganun po tayo. Kaya halaga ang alamin kung ano ang gusto. What do you wish? Dahil nakasalalay sa magiging desisyon natin ang magiging buhay natin. Ang buhay nyo ngayon ay buhay nyo dahil nagdesisyon kayo noon na nagdesisyon kayong maging matandang dalaga, ay wala kang asawa ngayon. Sabi mo, sayang, sinagot ko na sana. But regret is a waste of time. Meron po akong tinanong, meron pong isang napanood ko ito sa YouTube. Matanda na. Pinakamatandang babae sa buong mundo, 120, nasa England. Tinanong po siya ngayon kasi nakakausap pa. Ano ang sikreto mo hanggang ngayon buhay ka pa? Sabi niya ay ito, araw-araw hindi ako nag-aalala. I have no worries. I just live one day at a time. Yun ang inattribute niya kung bakit buhay pa siya. Kaya kung gusto niyo humaba ang buhay niyo, huwag kayong mag-alala. Kaya kung kayo'y laging nag-aalala, huwag kayong umasa na tatanda kayo ng 110. Ibig sabihin, mamamatay agad ang taong laging nagwo-worry. Yun po yan. Because it brings so much anxiety. It leads to desperation, but we don't know, it is only an illusion. Worry is an illusion because it is not even a reality. Tapos nagwo-worry ka na. So meaning to say, you are punishing yourself. Hawakan mo na. you are punishing yourself sa isang bagay na hindi naman totoo. Kaya ko po ito sinasabi, ay ito. Sayang ang bigay na buhay. Sayang ang oras. So anong gagawin natin instead na mag-worry? Ang kadalasan po, ang taong laging nag-worry ay yung walang ginagawa. Alam mo ginagawa? Yung nasa rocking chair, ganyan lang ng ganyan. Ang taong walang ginagawa, ang isip ang gumagalaw. Kadalasan, mayroong lumalapit sa akin na magulang, mag-ina, mag-ama, sabi niya, Father, depressed ang anak ko, apayuhan mo naman. Alam mo kung ano ang pinapayo ko sa mga depressed? Igalaw mo ang katawan mo. Tumakbo ka. Maghugas ka ng pinggan. Linisin mo ang kwarto mo. Kasi pagka ang iyong kwarto hindi nalilinis, hindi naaayos, nakaka-depress kasi ikot lang ng ikot ang utak mo. Yun ang nakakapagod. Ang nakakapagod ay ang katawan na hindi gumagalaw. Pag-isip ang gumagalaw, mapapagod ka agad. Alam mo ang bata, so tingnan ninyo, hindi yan napapagod. Bakit? Hindi ginagamit lagi ang isip. Kayo mga taong isip ng isip, hindi, makikita mo naman yan sa mukha. Taong isip ng isip, yung mata, napakalalim na.
Diyos ko, Panginoon, kawawa ka naman. So, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Anong wish natin? Lord, sana tulungan mo ako na huwag isip ng isip. So, kayo mga na-attend ng healing mass. Nandito ngayong Kwaresma. Di ba? Ang Kwaresma ngayon ay pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay paggawa ng mabuti. Number 1, kasalanan ang pagiging tamad. Ang taong tamad, kahit saan makarating, hindi kinagigiliwan, kinaiinisan. Tandaan niyo yan. Ang taong masipag, pinupuri at gustong laging kasama para may tagalinis kasama nila. No, it is true. Ako po kasi may mga seminarista. Itong mga seminarista kong ito, sinasabi ko na sa kanila, tayo misyonero. Galit ako sa tamad. Kakain ka lang. Alam mo, simula po nung nagkasala si Eva at si Adan, lahat ng kakainin natin, kailangan pagpawisan. Napakaswerte mo naman. Naging seminarista ka lamang, kakain ka na lang. Hindi po pwede yan. At ang consequences po nito ay ito. Pagka ikaw ay tamad, you are prone to depression. Bakit? Hindi napapawisan. At ang taong hindi pinapawisan, saan tambak ang sakit? Nasa iyo ng lahat ang sakit. May diabetes, may high blood, mataas ang cholesterol, mataas. Kasi po, kailangan yung intake and outtake, yung input and output, kailangan may labasan yan. Or toxic. So, mga kapatid, yung pong ating buhay, tulad ng sinabi ni Jesus sa magulang ni James at ni John of Zebedee sa nanay, what do you wish? Ano ang gusto mo? Yung gusto natin, gawin natin. Maglingkod tayo sa Diyos ngayong pong Kwaresma. Kaya sa mga nandito na gustong, ito lagi kong sinasabi, pagka mahal na araw, ang Diyos may itinatanong, tayo naman may gusto. Yung gusto natin, hindi naman natin ito magiging gusto kung hindi gusto natin matanggap. At hindi naman tayo nagdadasal kung hindi natin ito gustong matanggap sa Diyos. Ito po ang masasabi ko sa inyo. Ang sabi sa Biblia ay ito. Ito ang sekreto. A humble and contrite heart, O God, He will not spurn. God cannot say no for those whose heart is humble and contrite. Sa Tagalog, kung gusto ninyo na ang inyong panalangin ay sagutin ng Diyos, because ang ating Diyos hindi makakahindi sa mga taong may pusong mababa at marunong humingi ng tawad. So ngayong mahal na araw, ito po ang aking pakiusap. Kasi lahat ng tao na nagsisimba, this is how we were created. Pagkadating ko dito sa Pilipinas, ng isang linggo, ang dami nang gustong agad makipagkita sa akin. So doon kami nagkita sa restaurant. Ito nakita kong, na-meet kong tao, may sinabi sa buhay, at ang impression sa kanya ay kalamay kung sino. Di ang sabi nila sa akin, Father, ang bait naman pala. Sabi ko, may kailangan kasi. Lahat ng taong may kailangan, mababait. Tandaan niyo yan. Lahat. Paano kapag bibigyan? May kailangan ka lang, akala mo kung sino ka pa. Yan po ang sinasabi ko. A humble and contrite heart of God, He will not spurn. So, hindi masama na magbait pag may kailangan. It is automatic. Kaya, yung mga nagsisimba dito, I'm so blessed
ang babait niyong lahat. Totoo yan, dahil may kailangan kayo. Ano kailangan natin? Ang Panginoon. And there is nothing wrong with that. May kailangan kayo eh. Yan din ang pamamaraan ng Diyos para tayo mapalapit sa Kanya. So huwag kayong mahiya. Ay Diyos ka eh. We are only human beings. We need you. But because we need you, magpapakabait tayo. Kaya pag hindi kayo nagpakabait, God can say no to you. But if your heart is contrite, and if your heart is humble, He cannot say no to you. Wala pong masama doon. Kaya may sinabi niya sa akin, Father, ang bait pa lang niya. Akala mo kung sino yan dati. Sabi ko, may kailangan na ngayon. Lahat ng tao, pag may kailangan, parang maamong tupa. Pag wala ng kailangan, dito naman nasusubok ang tinatawag na karakter ng isang tao. Pag wala ka ng kailangan, naaalaala mo pa ba ang dating buhay mo? That is the test of character. Bahala na ang Diyos sa inyo. Ako naman, ay bahala na ang Diyos sa kanila. It's no longer a responsibility. But when I met all of you, I'm telling you, ang babait ninyo dahil may kailangan kayo. And that is God's access for us, for each and every. Ako rin, pag may kailangan ako sa Diyos, Diyos ko, extra goodness ang aking ginagawa. Mabait na ako ha? Babaitan ko pa. Ano? Ganyan tayo sa ating mga magulang eh. Walang pagkakaiba ang tao sa kanyang magulang. Sa Diyos. Ganun tayo sa magulang natin. Ganun din tayo sa Diyos. This is very normal. Pero, so, pag malaki yung pangailangan, mas sobrang kabaitan. Sobrang dami ng pagtitirik ng kandila, halos hindi makabasag pinggan. Sabi ko, ano nangyari dito? Matindi ang pangangailangan yan. Matindi ang pangangailangan. Walang problema dyan. Yung mga, ako pagka nakakakita ng mga may cancer, ang babait ng mga yan, inaakap ko, wow, sana ganyan ka na lagi. Sana wag ka munang gumaling. Pagagalingin ka rin naman ng Diyos eh, in His own term. Kailan tayo pagagalingin ng Diyos? Pag mabait na tayo, because it is our resurrection. Kasi we entering into the three patterns of life: the passion, the death, and the resurrection. Lahat tayo dadaan dyan. May passion, may death, and may resurrection. Kailan yung resurrection natin? Pag mabait na tayo. Sabihin ng Diyos, pwede ka nang gumaling. Bakit? Ay sobra na ang bait mo, malalampasan mo na si Jesus. Para ka ng santo. Kaya pag nakita ko ang mukha ng may sakit, para ng santo at santa, ay gagaling na ito. Hanggat hindi ang mukha ninyo at ang puso ninyo nagiging karapat-dapat na sa langit, nasa passion, nasa death pa tayo, wala pa sa resurrection. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Tumayo. Ngayon po, magkakaroon tayo ng general healing prayer. Kung may dala kayong mga picture sa cellphone, ilagay niyo yung kamay para sa kanila. At ipatong natin ang ating kanang kamay sa parte ng ating katawan na may sakit. Merciful and loving God, this evening you call these people by name one by one. Marami dito may cancer, nakikimo. Bless and heal all those people who have cancer. Breast cancer, cervical cancer, prostate cancer,
bone marrow cancer, may pancreatic, may skin cancer. Lord, i-bless mo at pagalingin ang mga may uterus, cancer sa uterus, may leukemia. Touch their head. Yung mga may migraine, masakit ang ulo, nalalagas na buhok. Touch their eyes. Yung mga may glaucoma, may cataract. Their ears, may vertigo, may tinnitus, yung mga may epilepsy. Lord, marami dito may diabetes, may heart ailment, may sakit sa puso, bagalingin mo po sila. Ganun din ang mga may asthma. Lord, pagalingin mo po ang mga may skin disease, skin allergy, psoriasis, scoliosis, gout, rheumatism. Yung po mga na-stroke na nandito ngayon na paralyzed, hindi makalakad, pagalingin mo po isa-isa. Those who have pain all over their body, back pain, knee pain, shoulder pain, yung masakit ang tuhod, likod, batok, may frozen shoulders, may carpal tunnel, may depression, pagalingin mo po siya ngayon. Pagalingin mo po yung mga pamilyang hindi nagkasundo, hindi magkaanak, may endometriosis, may scoliosis, may psoriasis, may leukemia, lymphoma, myoma, may stiff neck, may goiter, may thyroid problem, may sinusitis, may fatty liver, mataas ang cholesterol, may high blood. Pagalingin mo po, ganun din ang mga nahingi sa amin ng dasal. I-pray namin yung picture ng mga kamag-anak, pamilya namin na nawala dito. As we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary, as we pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Amen. Heaven Yan, tuloy po ako. Please be seated. Kakatapos ng misa. Yan, namimigay ako ng libro. Yan. Para bilhin nyo rin yung iba. Ito, ang aking mga homily. Now and forever. Ito naman ang story ng mga nahil at mga healing prayer. Yan, inyo na. Ito naman ang, I want to let you know po, wala po akong Facebook account. May mga gumagamit ng aking pangalan. I have now 13 Facebook accounts. Pero hindi po ako yun. Ginagamit po niyan para gumawa ng mga fake pilgrimages, solicitation, and everything. Yan, may dala po akong healing oil from Holy Land. Okay. Pwede niya sabihin sa microphone, may sasabihin daw po siya. Hindi po ako, Father. Okay, Bilang na kayo dito, pakantahin natin na. Palakpakan natin ang Caris Coral. Yan, napakagaling nilang kumanta. Yan, pray over po ako dito. Yung mga gusto bumili ng libro, healing oil, bracelet at panyo nandun sa, yan po ay para sa ministry natin, para sa mga seminarista at kung ano-ano pa.
Giovanni. Meron po ang Tourette syndrome. Na-diagnose po ako nung 8 years old. Then, nung 17 ako, na-diagnose din po ako may keratoconus. Then, nabulag po ako noon. Both eyes, partially blind po. Doon na din po nag-start na parang naging severe yung Tourette ko. Na pag-desisyonan ng doktor na operahan na yung ulo ko. Kaso, wala pa pong assurance kung gagaling yun. Tsaka, worth of 2 to 4 million po yun. Tapos, nag-take din po ng mga almost 12 types of oral medications. Tapos, injection every other day po. Sinusugod ako kasi severe na po talaga yung Tourette syndrome ko. Tapos, sumabay din po yung pagkabulag ko ng 2 years na yun. Tapos, naka-9 operation po yung right eye ko. Laging nagre-reject yung cornea. Then, yung left eye, di pa po nagalaw. Then, sinabi po ni Father na wag mo na ipa-opera, mag-antay lang. After 6 months po, nung pumunta kami sa doktor, nagulat po yung doktor na ba't parang nahilom yung cornea ng pusa. Tapos sabi niya, kailangan na ang tanggalin yung cataract. May cataract din po kasi. So ngayon po nakakita na ako at yung Tourette ko po, magaling na. Salamat po. Di ba intervention ho? Yan. Nung pumunta po siya dito ay both eyes blind. Tapos, sobrang Tourette syndrome, which is uncurable. Tapos ngayon, wala na siyang Tourette. Tapos, nakakakita na siya. Yan. Praise God. Sabi niya, pwedeng mag-testimony para magkapit ang tao kay God. Ito po yung family niya.